is Lance! At sa araw na to, samahan niyo ako sa Agri-Ecotourism Park ng CBSU. Tara! Alam mo ba that bees have to visit thousands of flowers just to make 1 spoon of honey? This is an example of wild honey coming from wild bees from Apis dorsata breviligula. Isipin mo yun, small efforts leads to a sweet success. Ganon din sa buhay natin, yung puyat sa pag-aaral or extra shift sa trabaho o kahit simpleng disiplina, pakonti-konting sakripisyo man ngayon, naghihintay naman sa'yo ang matamis na bunga. Kaya next time, kita-kita tayo dito sa CBSU Bread Center here at Agri-Ecotourism Park. God bless! Keeps! Alam mo ba kung bakit ka pinuwesta ni Lord sa sitwasyon ngayon? Kasi alam niyang kaya mo. At sana, alam mo rin, mabigat man sa ngayon, pero prepare ka niya to something greater. Kaya, kapit lang. Pakiramdam mo ba, nagkulang ka ngayong araw? Hindi mo naman palaging kailangan maging at your best because every day is your chance to grow. Kahit small steps lang. Ang goal ay maging better than who you were yesterday. And remember na i-celebrate yung mga wins mo from time to time. Dahil ibig sabihin lang nun, you are moving forward. At tandaan, ang buhay ay hindi karera. Di ba po? Di ba po? This is Lance! At sa araw na to, alam mo ba kung ano ang tawag sa grupo ng mga baka? Sa English ay herd, sa Tagalog ay kawan. Ay lang muna para sa araw na to, ang dami nila! Rescue! Wow! Alam, may mga itim, brown, and white. Pero ang usual na color ng mga baka, kulay puti. Baka din yun eh. Moo! Ay, nadedeo yung baby. Calf. Ang tawag dyan. Moo! Cute. Ang dami. Sila ay pinapastol na ngayon dahil magkagabi na kailangan na nila mapunta sa safe place. Okay. Ang dami nila pagkain dyan pa. Minsan pakiramdam mo parang ang gulo-gulo-gulo-gulo. Ang gulo-gulo ng mundo, ang gulo-gulo ng isip mo, nakaka-overwhelm, nakakatakot. Pero huwag kang mag-alala dahil ang buhay ay parang alon. Malakas man yung hampas sa ngayon, huhupa din yan, lilipas din yan. Kasi nga, that always comes after every storm. Lalo na kapag kasama mo si Lord. Ano nga ba ang nauna? Ang itlog o ang manok? Pause mo muna ang video na ito at i-comment ang sagot mo. This is Lance! At sa araw na to, isa ito sa pinakasikat at pinagdedebatehan na tanong sa buong mundo. Pero ang sagot dito ay depende kung ang pinagbabasehan ba ay science o creation story sa Bible. Ayon sa science, itlog ang nauna. Bakit? Kasi milyon-milyong taon bago pa magkaroon ng manok, meron ng dinosaurs, reptiles, at mga sinuunang ibon na nangingitlog. Ibig sabihin, matagal nang nag-e-exist ang itlog bago pa magkaroon ng pinakaunang manok. Ate Lance, kung nauna ang itlog, paano nabuo ang unang manok? Yung itlog na yon ay nagmula naman sa isang ibon na halos malapit na sa manok. Pero, hindi pa rin yun yung eksaktong manok na meron tayo ngayon. Habang nabubuo ang sisiw sa loob ng itlog, nagkaroon ng genetic change o mutation. Na-develop ang sisiw, na-hatch, at lumabas ang pinakaunang tunay na manok. Sa kabilang banda, ayon naman sa creation story sa Biblia, nilikha ng Diyos ang mga hayop ayon sa kanilang uri. Ibig sabihin, kung susundin ito, nauna ang manok. Una munang nilikha ang mga hayop bago sila nangitlog. Kaya next time na may magtanong sa'yo kung ano ang nauna, tanungin mo rin muna sila kung based ba sa science o sa creation. Ayun lang muna para sa araw na to. Team itlog ka ba o team manok? Yes! Keep! Alam mo ba kung ano ang pambansang hayop ng Pilipinas? This is Lance! At sa araw na to, hindi agila, hindi rin tarsier, kundi ang kalabaw! Hi, Donna! Ang scientific name ng mga kalabaw ay Bubalus bubalis. Isa sila sa pinakamasisipag na hayop sa Pilipinas, kaya naging simbolo sila ng sipag, tiyaga, at lakas ng mga Pilipino. Alam mo ba na kayang mabuhay ng mga kalabaw ng mahigit 20 years kung maalaga ang pag-aalaga sa kanila? Tama ba? At pagdating naman sa lakas, grabe! Kaya nilang humila ng mabibigat na araro at kariton ng ilang oras kahit mainit pa ang panahon. Lalambing siya.
Yung anak naman ng kalabaw ay tinatawag na bulo o calf. Kahit mukhang seryoso at mabagal, kalmado at maamo naman talaga sila. Lalo na kung mabait ang trato sa kanila. At ito pa, makapal ang balat nila pero sensitive pa rin sila sa init. Mas gusto nilang naliligo sa tubig at madalas mo silang makikitang naglalaro sa putik. Nakarelax na siya, nakaligo na yan at covered na ng putik kaya natutulog na. Iba tolits! Kaya next time na makakita ka ng kalabaw, hindi lang sila simpleng hayop sa bukid. Simbolo sila ng sipag, tiyaga at tibay ng pusong Pilipino. Ayun lang muna para sa araw na to. God bless! Keep safe! Sus! Ano nga bang pinagkaiba ng alligator at crocodile? Pause mo muna ang video na ito at tignan mo ng mabuti kung makikita mo nga ba ang pinagkaiba nila. This is Lance! At sa araw na to, kahit pa ang mga alligator at crocodile ay kabilang sa grupo ng mga crocodilian, magkaiba sila ng reptile family. Ang mga alligator ay kabilang sa family Alligatoridae, habang ang mga crocodiles naman ay kabilang sa family Crocodilidae. Ang galing tandaan, di ba? Pareho silang mukhang malalaking reptile, pero kung titignan mo ng mabuti, marami talaga silang pinagkaiba. Halika, ituturo ko sa'yo. Una, sa hugis ng kanilang nguso o snout. Ang mga alligator ay may malapad na nguso na parang letter U. Ang mga crocodile naman ay may mas mahaba at mas matulis na nguso na parang letter V. Pangalawa, habitat o tirahan. Mas gusto ng mga alligator ang freshwater o tubig tabang gaya ng mga ilog at lawa. Habang ang mga crocodile naman ay kayang mabuhay sa freshwater at saltwater o tubig alat. Ang mga crocodile kasi ay may special glands sa dila nila na tinatawag nating lingual salt glands na tumutulong ito para makapaglabas sila ng excess salt sa katawan. Kaya nakakayanan nilang mag-thrive in highly saline environments o mga lugar malapit sa dagat. Pangatlo, magkaiba sila ng mga paa. Ang mga alligator ay may web feet katulad ng sa mga bibe at may mas maikling mga paa. Dahil dito, mas mahusay silang lumangoy at magtulak ng tubig habang gumagalaw. Pero mas mabagal silang gumalaw sa lupa. Habang ang mga crocodile naman ay hindi gaanong web ang mga paa. Sa halip, yung likurang paa nila ay may magagaspang o fringe na gilid na nagsisilbing sagwan. Kaya mas mabilis silang makapag-maneuver o makapagpalit ng direksyon habang nasa tubig sila. Mas mahaba din ang binti nila, kaya mas mabilis silang gumalaw sa lupa kumpara sa alligator. Pang-apat, ang kanilang ipin! Kapag nakasara ang bibig ng mga alligator, ang kadalasang nakikita lang ay yung taas na bahagi ng ngipin nila dahil natatakpan ng upper jaw o ng maxilla nila yung mga ngipin nila sa baba. Pero sa crocodile, kitang-kita pa rin yung ilang bahagi ng ngipin nila sa ibaba kahit na nakasarado yung bibig. Kaya parang palagi silang nakangiti. Ang galing! Para mas madali mong matandaan, remember the word safe. S for snout, alligator letter U, crocodile letter V. A, habitat o habitat. Medyo pinilit lang pero carry na. Alligator, freshwater, crocodile, freshwater, and saltwater. F for feet, alligator, web fingers that makes them swim, crocodile naman, separated fingers and longer legs that makes them faster on land. E, ipin, alligator, hidden lower teeth, crocodile's visible lower teeth. Ayun lang muna para sa araw na to. See you later, alligator. Been a while, crocodile. God bless! Keep safe! Nagugutom ako. Parang gusto ko ng Charmaine Este na orange bala. Tara, bili tayo. Ito pala. Thank you po. Yun, nakabili na tayo. Bangkan pala to. Anyways, this is Lance. At sa araw na to, bakit nga ba orange ang naging tawag sa orange? Bago pa magkaroon ng salitang orange para sa kulay, meron ng orange na prutas. Noong unang panahon kasi sa English language, wala pa silang sariling pangalan para sa kulay na orange. Kapag nakakakita sila ng isang bagay na kulay orange, kadalasan ang tawag lang nila rito ay yellow-red o reddish-yellow. Nagsimula ito sa Sanskrit na naranga na nangangahulugang orange tree, na naging narang sa Persian at naging naranj sa Arabic. At kalaunan ay nakarating sa European language. Over time, aksidenteng natatanggal ng mga tao ang letter N sa orange. For example, sa sentence na, "Can I please have an orange?" nagiging an orange. Kaya ayun, yun ang ginagamit nating salita para sa prutas, ang
orange. Tandaan, nauna ang prutas na orange kesa sa kulay na orange. At kapag napanotaryo na ni Orange ang pinapapalitan niyang pangalan, magiging Charmaine na siya. Dahil sa plan. Ayun lang muna para sa araw na to.